Hinayaan ko siya. Hinayaan ko siyang dalhin ako sa condo unit niya. Iniisip ko si Abby, kung alam na ba niya. Hindi ko na alam kung paano ko pa siya haharapin. She hates mistress, will she hate Mita? Puno ang damit ko ng icing at pati na rin ang mukha ko. Ang buhok ko ay gulong-gulo at halos hindi ko na mitsura ang sarili ko. Clean yourself. I will buy you some clothes. Aniya at inilahad sa akin ang tuwalya. Hindi ako gumalaw sa aking kinatatayuan at tula lang nakatingin sa kawalan. Do I all deserve this? Kathy, halos nagmamakaawa niyang sinabi at inilagay sa braso ko ang tuwalya. Hindi ako makatingin sa kanya. Nahihiya ako sa sarili ko. Siguro lahat ng tao ay pinandidirian na ako. Siguro alam na ng mga customers ko. I'm sorry, I was late. Halos bulong niyang sinabi, I caused you so much pain. Hinaplos niya ang pisngi ko at pinahiran ang luha na tumulo sa mata ko. Hinayaan ko ang sarili ko na makulong sa banyo. Umiyak ako habang nilinisan ang sarili ko. Iniyak ko ang lahat ng sakit na naramdaman ko habang naliligo. Parang isang malaking kahihiyan sa akin ang lahat kanina. Hindi ko inaasahan. Hindi ko akalain na mangyayari iyon. Inaalala ko ang anak ko na baka madamay sa gulong ito. Nakakatrauma. Lalong-lalo na ang mga tingin ng tao sa akin para nila akong pinandidirian. Umupo ako sa malamig na tiles at niyakap ang tuhod ko. Hinayaan ko ang sarili ko na mapatakan ng malamig na tubig. Ang aking labi ay nakasubsob sa tuhod habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Tinatanong ko ang sarili ko kung deserve ko ba yon. Mas lalong bamigat ang damdamin ko at umiling-iling. Ayoko nang isipin ang nangyari. Ayoko na. Hey! Nakarinig ako ng katok mula sa labas pero hindi ko pinansin. Mas lalo akong yumuko at pumikit. Mas lalo kong sineksik ang sarili ko nang marinig ko ang pagbukas ng pinto sa banyo. Mabuti na lang at nakabra at panty ako. Hindi ko hahayaan ang sarili ko na makitang hubad sa harap niya. Naramdaman ko ang paghina ng pag-agos ng tubig sa katawan ko, siguro ay senaryo niya ang shower. Narinig ko ang kanyang malalim na pagbuntong hininga at umupo sa harapan ko. Kinuha niya ang tuwalya na ibinigay niya sa akin at ipinulot sa likod ko. Nanatili pa rin akong nakayuko at hindi siya tiningnan. I'm sorry, I'll make it up to you. Hindi pa rin ako gumalaw sa kinauupuan ko. Naging malamig na ang naramdaman ko at halos hindi ko na maramdaman ang pagtibok ng puso ko. Parang naging bato ako saglit. Naisip ko si Mama kung paano niya kinaya ang lahat ng ito. Noong panahong isa siyang kabit. Gusto ko tuloy siyang sumbatan. Gusto ko tuloy itanong sa kanya kung bakit niya ako binuhay kung ayaw niya sa akin. Gusto ko tuloy itanong sa kanya lahat. Hindi ako nagpupumiglas nang bigla niya akong binuhat. Masyado na akong mahina para labanan siya. Wala na akong lakas sa lahat. Nang makalabas sa banyo ay inilagay niya ako sa upuan at sinapo ang mukha ko. Pilit niya akong ipaharap sa kanya kahit ayaw ko. Kinagat ng mariin ang ibabang labi ko, pinigilan ang sarili ko na umiyak ulit. Tanging mga hininga lang namin ang naririnig ko at ang mahinang agos ng tubig mula sa loob ng banyo na mukhang hindi niya sinarado ng tuluyan. Para akong tuta na nawawala. I'm sorry, pumungay ang mata niya. I'm so sorry, Kathy. Please don't cry. Don't think about it please. Pagod ko siyang tiningnan. Gusto ko nang umuwi, nanginginig kong sinabi. Binitiwan niya ang mukha ko at may kinuha sa sahig. Paper bag ito na kulay puti. Inilapag niya ito sa ibabaw ng hita ko. Magbihis ka, binilhan kita ng damit. Hindi niya pinakinggan ang sinabi ko. Ayaw na kitang makita, mahina kong sinabi at nag-iwas ng tingin. Naramdaman ko ang pagtigil niya at tiningnan ako. Kinagat ko ng mariin ang labi ko at yumuko. Bam-antong hininga siya. Alright, hindi mo ako makikita but don't expect that I will not gonna be with you if something bad happens to you. Hindi ko na lang pinansin ang kanyang sinabi at inayos ko na lang ang tuwalya ko. Pagkatapos kong magbihi ay hinatid niya ako hanggang sa labas ng building niya. Hindi ako pumayag na ihatid niya ako. Take care. Iyon ang huling salita na narinig ko mula sa kanya bago ako sumakay ng jeep pauwi. Para akong namanhid dahil sa mga pangyayari. Hanggang sa pag-uwi ko ay naririnig ko ang mga tsismis ng mga kapitbahay tungkol sa akin. May iba na sinasadya pang iparinig sa akin. At hindi na ako nagulat na pati si Abby ay alam na. I'm sorry, hindi ko alam, Kathy.
Ay, mistress. Hinawakan niya ang kamay ko at piniga ang kamay ko. Hinihintay niya ang sagot ko. Umurong na yata ang luha sa mata ko dahil wala nang lumalabas. Hindi ko alam na may asawa na pala siyang tao, Abby, pag-amin ko. Nakilala ko siya 3 years ago at 1 taon ang relasyon namin. Nakipaghiwalay ako sa kanya nang malaman ko na may asawa na pala siya. Umiiyak ako na walang luha habang sinasabi ko iyon sa kanya. Nilingon ko siya. Nakita ko ang awa sa kanyang mata habang nakatingin sa akin. Wala akong nakitang panghuhusga sa mata niya. Nang malaman ko, sinabi niya na arranged marriage lang daw. Ayaw niyang makipaghiwalay. Pero ayaw ko maging kabit. Umiling-umiling ako habang nakatingin kay Abby. Hindi ko gusto maging kabit. Iyon ang dahilan na umalis ako at nagtungo sa isla para magsimula ulit, ni hindi ko alam na buntis na pala ako. Pumikit ako. So, si Hunter ang ama ni Theodore? Gulat na tanong ni Abby sa akin. I mean, nahahalato ko na magkamukha sila pero hindi ko in-expect na tama ako. Palagi kong iniisip na hindi mo magagawa iyon, Kathy. Nilingon ko si Theodore na nanood ng TV. Hindi niya alam na may anak na kami at ayokong malaman niya. Ayokong malaman niya na may anak na kami. Alam mo naman ang pamilya nila, di ba? Makapangyarihan. Marami akong iniisip pero mas mahalaga sa lahat ay ang kapakanan ng anak ko. Hinawakan ko ang kamay niya at hinaplos ito. Please don't tell anyone about this. Tumungo siya. Don't worry, Kathy. Your secret is safe with me. Tutulungan kita pagdating kay Theodore. Hinding-hindi ako magagalit sa iyo, Kathy. Ngumiti siya sa akin at niyakap ako. Sobrang sarap sa pakiramdam na nasabi mo na ang sekretong matagal mo nang tinatago. Ang mabigat na damdamin na matagal-tagal mo nang dinadala. Dito ko napagtanto kung gaano kaimportante ang pagkakaroon ng isang kaibigan, na pamilya na rin ang turing sa iyo. Oy, malapit na ang birthday ni Theodore, di ba? Tanong ni Abby habang ang tingin ay nasa listahan ng mga yumo order. Tumungo ako at kinuha ang notebook. Oo, 2 linggo na lang. Bakit? Nilingon niya ako at ibinalik sa akin ang listahan. Maraming mga bata rito. Baka gusto mo magpa-children party. Nag-angat ako ng tingin. Talaga, tumungo siya at ngumuso. Masaya kaya kapag maraming bisita si Theodore para hindi na lang robot lalaruin niya. Kinuha niya ang phone niya at may ipinakita sa akin. Tsaka, ayan, lechon. Sponsor ako, Talaga, tumungo siya at umayos ng upo. Nasa may hapagkainan kasi kaming dalawa ngayon habang tinutulungan niya ako maglagay ng mga icing sa cupcake kanina. Masarap ang lechon sa karkar, malayo pero mas okay kasi ang lechon doon. Ibinaba niya ang phone niya. Sure ka, ikaw sa lechon, paniniguro ko. Commandant siya sa kin. Oo nga, walang kaso yun sa kin. Napailing na lamang ako, hindi ko na lang pinapansin ang mga comment ng tao tungkol sa akin. Alam ko na nagkakamali ako pero hindi naman tama ang ginawa nilang panghihimasok sa buhay ko. Iha, may nagpapadala ng bulaklak, si Ate Lyra, ang may-ari ng apartment na ito. Para raw sa'yo. Kumunat ang noo ko at pinagmasdan ang malaking bouquet ng bulaklak. Puro ito mga pulang rosas na mabango. Inabot ito sa akin ni Ate Lyra at tinanggap ko agad. Kanino po galing? Nagtataka kong tanong. Nagkibit-balikat siya. Ewan ko, nakamotor yun. Inutusan lang daw. Bamantong hininga ko hinaplos ang maraming bulaklak. Kumunat ang noo ko at natigilan nang makita ko ang isang papel. Kinuha ko ito at binuksan. Flowers for you. I will keep myself distance until you want me. HV. Kinagat ko ang aking ibabang labi at nag-init ang pisngi ko. Ayaw ko na sa kanya pero may paganito naman siya. Kiniliti ang puso ko at kung wala nga lang talagang nangyari ay baka naglampasay na ako sa kilig. Inamoy ko ang mga rosas at napangiti. Senaryo ko na lang ang pinto ng bahay at pumasok sa loob ng kwarto. Bihis na bihis kami ng anak ko ngayon. Plano kasi namin ngayon na magsimba lalo na't linggo ngayon. Tinalian ko ang makulat niyang buhok at sinuotan ng sapatos. Ang cute talaga ng anak ko. Pinisil ko ang pisngi niya at hinalikan. Magsisimba tayo ngayon. Tuturuan kita kung paano mag-pray. Ngumiti ako at pinaharap siya sa salamin. Ang pogi-pogi talaga ni Theodore. Pray ko kay God na maging mabait at masunarang bata si Theodore paglaki niya.
Nang makita kami ni Abby ay napailing siya sa amin habang sinusuot ang kanyang sapatos. Hindi namin makakasama si Diana ngayon kasi umuwi saglit sa kanila. Ako na ang hahawak kay Theodore, sambit ni Abby nang makalabas kami sa bahay. Kumunot ang noo ko. Bakit? Baka makita siya ni Theodore, di ba? Umawang ang labi ko. Hindi naman siguro. Paano naman siya mapapadpad sa simbahan ng Badyan? Hindi naman siya taga rito. Tsaka hindi ko kinakahiya ang anak ko, dagdag ko. Ayokong maramdaman iyon ni Theodore. Dahil kahit kailan, hindi ko kinakahiya ang anak ko. Natatawang nagtaas ng dalawang kamay si Abby na parang bang nag-surrender. Sige na nga, mapilit ka, Binaba niya ang kamay niya at nauna nang maglakad patungo sa waiting shed. Tsaka, kinontak ko na pala yung sa karkarlatsyonan. Kailangan pa naming pag-usapan ang presyo. Christmas boy pala itong si Theodore, Pinisil niya ang pisngi ng anak ko. Matapos naming magsimba ay kumain kami sa food trip at namili ng gamit para sa bahay ni Abby at para na rin sa mga pangangailangan ni Theodore katulad na lang ng diaper at gatas. Gusto ko tuloy magka-baby, nakanguso niyang aniya habang nakayakap sa gatas na binili namin. Mag-boyfriend ka na nga ulit tapos paanak ka. Biro ko. Inirapan niya lang ako. Sus, ayoko rin. Gusto ko na lang mag-ampon, ayokong mag-boyfriend. Joke lang. Ngumiti ako sa kanya at ninuso si Theodore. Saglit lang ako. Ikaw muna bahala kay Theodore. Pupuntahan ko lang yung about sa tarpaulin. Sige, go. Agad akong nagtungo sa printing shop. Malapit lang naman siya sa department store at konting lakad lang kaya madali lang akong nakarating. Hello, ma'am. Good morning. Bati ni Rhea, isa sa mga nagbabantay ng shop. Lumapit ako sa kanya, yung sinabi ko dati na tarpaulin, para sa birthday ng anak ko. Gusto ko sanang magpagawa, sabi ko at ipinakita sa kanya ang picture ng anak ko. Ano bang concept ang gusto mo, ma'am? Spider-Man, Batman, maraming mga panlalaki na designs dito. Pumili ka lang, aniya at ipinakita sa akin ang mga sample. Iron Man kasi ang paborito ng anak ko. Ngumiti ako, kaya Iron Man na lang. Habang lumilingga ako ay nahadjap ng mata ko ang isang pamilyar na babae na may kasamang lalaki. Mukha silang nag-aaway, hindi ko na sana papansin kung hindi ko lang nakilala kung sino. Namilog ang mata ko at biglang kinabahan. Samantha, ma'am, napalunok ako at agad nag-iwas ng tingin. Nanginginig ang kamay ko at bumalik muli ang alaala sa akin na pinapahiya niya ako. Ma'am, kailangan ko nang umalis dito. Ma'am, okay lang po ba kayo? Doon ako natauhan at napakurap-kurap. Nang mapatingin ako kay Rhea ay nakita ko ang pag-alala sa kanyang mukha. Sorry, nilingon ko ulit ang banda nila at hanggang ngayon ay nakita ko pa rin kaya mas lalo akong nataranta. Nilingon ko si Rhea na ngayon ay nagtataka na sa akin. Ikaw na lang ang bahala. May number mo naman ako, text na lang kita, Nagmamadali kong sinabi at agad ibinulsa ang phone. Aalis na sana ako pero natigilan nang marinig ko ang kanilang pinag-awayan. Leave me alone, Jeffrey. I don't love you. Si Hunter ang mahal ko. Sigaw ni Samantha habang nasa labas ng kotse nilang itim. What? So, ano role ko sa buhay mo? Fubo, iniwan ka na ng lalaking iyon. Nabuntis nga kita pero hindi naman ako ang ginawa mong ama kundi ang lalaking iyon na walang paki sa iyo. Tapos nilaglag mo. Ano? Ginagamit mo lang ba ako? Galit na sigaw ng lalaki na ang pangalan ay Jeffrey habang hawak-hawak niya ang braso ni Samantha. Napasinghap ako sa narinig. Hindi ko magawang makahakbang dahil na rin sa sobrang gulat. Siya ba ang lalaki ni Samantha? Nagsasabi ba ng totoo si Hunter? I don't love you, Jeffrey. Walang-wala ka kay Hunter. Kalimutan mo na ako. At kapag nakita pa kitang lumalapit sa kin, ipapaporas na talaga kita, Jeffrey. So get off me. Marteng sigaw ni Samantha sabay hila sa braso niya papalayo. Nang mabot-iwan siya ng lalaki ay agad siyang pumasok sa kotse at iniwan ang lalaking galit na galit. Hindi ko alam ang gagawin ko. Agad akong nag-iwas ng tingin nang makita kong lumingon siya sa banda namin. Pati ang ibang tao ay tinitingnan ng nagwawalang lalaki, nagsisigaw at pinapatid ang mga bato sa gilid ng kalsada. Hindi ko na lang siya pinansin at nagmamadaling bumalik sa kung saan ko iniwan sina Abby at Theodore. Tagal mo ulit, reklamo ni Abby nang makabalik ako.
Nasa may waiting shed na silang dalawa ni Theodore habang nasa sahig ang mga plastic bag na naglalaman ng mga binili namin kanina. Sorry, Tara na. Kinuha ko si Theodore mula sa kanya at kinarga. Tumayo si Abby at kinuha na ang mga binili namin. Saan ka ba kasi nanggaling? Ang tagal naman yata kung sa printing shop lang. Mabuti at behave si Theodore. Natulala ako saglit at muling naalala ang kanina. Kung paano pinagsigawan ni Samantha na hindi niya mahal ang lalaki. Napailing na lang ako at inayos ang sombrero ni Theodore dahil masyado nang mainit. Sa printing shop lang naman ako pumunta. Bakit nga ba walang masyadong sasakyan ngayon? Tanong ni Abby at napatingin sa relo niya. Umupo kami sa upuan ni Theodore dahil nangangalay na ako kakatayo. Pinaypayan ko ang anak ko at inayos ko ang kanyang pag-upo. Linggo ngayon, nagsisimba mga tao. Nakangiti kong sagot kay Abby at binalingan ang anak na ngayon ay nilalaro na ang kamay. Ngumiti ako at hinalikan siya sa pisngi. Excited ka na ba sa birthday mo, Theodore? Bibili tayo ng maraming balloons, tsaka toys. Lahat ng gusto mo anak, pag-iipunan ni mama. Tiningnan ko si Abby na nakatayo pa rin. Umupo ka nga rito, Abby. Tinapik ko ang katabi kong upuan. Wala pa namang bus. Umiling siya. Huwag na, alam mo naman na. Bigla siyang natigilan sa pagsasalita dahil may biglang huminto na mamahaling kotse sa tapat niya. Bigla akong kinabahan dahil pareho sila ng kotse ni Hunter. Kita ko ang pag-atras ni Abby dahil sa gulat. Ang kaba sa akin ay napalitan ng pagkagulat nang makita ko na ang lumabas sa kotse ay walang iba kundi si Sir William. Suot niya ay formal attire. Mukhang galing siya sa isang meeting o event. Kumunat ang noo ko at agad nilingon si Abby na nagulat nang makita ang boss niya. Oh, nakaawang nasambit ni Abby at gulat na napatingin dito. Hi sir, she smiled at him. Oh, umawang ang labi ni Abby at agad napalitan ng isang ngiti nang makarecover. Hi, sir. Bumaling siya sa akin at nakita ko na bumaba ang tingin niya sa anak ko na ngayon ay niyayakap na ako. Your son? Tanong niya, ang tingin ay nasa anak ko pa rin. Napalunok ako at unti-unting tumango. Oo. Sir, bakit ka nga pala huminto rito? Nagtatakang tanong ni Abby sabay baba ng kanyang dinadala. May business ka ba rito? Hindi pinansin ni Sir William ang tanong ni Abby. Bumaling siya sa akin at nagpalingalinga. Mukhang wala pang bus na darating. Pwede ko ba kayong ihatid? Nagulat ako sa sinabi niya. Akmang tatanggi na sana ako nang maunahan ako ni Abby. Ako na ang nahiya para sa kanya. Sureness. Walang tumatanggi sa grasya. Walang hiyang sinabi ni Abby na nagpapakunot ng noo ni Sir William. Siguro hindi niya talaga minsan na may ibang lengguwahe na ginagamit itong si Abby, minsan nag-iimbento pa na tanging siya lang din makakaalam. Bumantong hininga siya at bumaling muli sa amin. Alright, naglakad siya patungo sa kanyang kotse at binuksan ang front seat. Let's go. Mainit pa naman ngayon. Umawang ang labi ko at tumayo na. Hinintay niya akong makapasok sa loob ng kotse bago niya isinara. Hindi ko maiwasan ang mailang dahil sobrang tahimik niya nang maupo na siya sa driver's seat. Tanging si Abby lang ang maingay na nagpapapikit sa akin. Salamat Sir William. Si Abby sabay ngisi. Sana always. Hindi sumagot si Sir William at pinaandar na ang kotse. Nilingon ko si Abby na ngayon ay nakatingin na sa akin. Ang kanyang mukha ay nang-aasar sa akin. Ninuso niya si Sir William at kinindatan pa ako. Jackpot! Mahina niyang bulong at nginitian ako. Napailing na lang ako at humarap na. Hindi ko alam kung bakit niya kami hahatid pero nagpapasalamat na rin ako dahil hindi na namin kailangan maghintay ng matagal. Thank you, Sir William, pagpapasalamat ko nang makarating na kami. Pinapasok na ni Abby ang mga pinamili namin kaya kami na lamang ang nasa labas ng gate. Iginala niya ang kanyang paningin sa buong paligid at tingin ko alam na niya na dito nakatira si Abby. No problem. Ngumiti siya sa akin at nagbaba ng tingin sa anak ko. I never thought that you already had a child. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya at tiningnan ang anak ko na masama na ang tingin sa kaharap. Mahina kong kinurot ang pisngi ng anak ko at inayos ang sombrero. Oo. Nang tiningnan ko siya ay nakita ko na inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at bumantong hininga. So, is your cupcakes are still available? Hindi ko agad nasagot ang kanyang tanong dahil biglang dumating si Diana at kinuha ang anak ko sa akin. Salamat.
Binalingan ko si Sir William na nakasunod ang tingin sa anak ko kaya medyo nababahala ako na baka makilala niya ang anak ko. Agad kong sinagot ang tanong niya para hindi na siya muli tumingin sa anak ko. Oo, available pa. Gusto mo bang order? Kinuha ko ang phone ko sa bulsa at sinilip ang date ngayon. Yes, I want to order 20 boxes of cupcakes. Nalaglag ang pangako sa narinig at mabilis na nagangat ng tingin sa kanya. 20. Tumaas ang boses ko sa sobrang gulat. Nakita ko na nagulat siya sa pagtaas ng boses ko. Agad akong naramdam ng hiya at napakagat sa ibabang labi. I'm sorry, but seriously, 20 boxes. Nagtaas siya ng kilay sa kin at napahalukip-kap. Why? You can't make 20 boxes. Paghahaman niyang tanong. Tumikim ako at nagtaas noo siyang tiningnan. Of course, I can. Ano ba ang flavor, Sir William? Ngumisi siya sa akin at umatras na patungo sa kotse. I will text you. I have your business number. Kumaway siya at binuksan na ang pinto ng kanyang kotse at pumasok. Alright, sir. Ngumiti ako sa kanya. Akmang papasok na sana ako sa loob ng tinawag niya ako. Hey! Gulat ko siyang binalingan. Ang isang kamay niya ay nasa manibela at ang isang kamay niya ay nasa bintana ng kanyang kotse. Bakit? Just call me, William, Catherine. Ngumiti siya sa kin at saka sinarado ang bintana ng kanyang kotse. Naguluhan ako saglit at napailing na lang na tumalikod patungong gate. Ang dami ko na namang gawin. Ilang araw na ang nakalipas at pareho pa rin ang ginagawa, nagbi-bake. Palagi akong inaasar ni Abby sa boss niya. Hindi ko talaga siya maintindihan. Palagi niyang sinasabi sa akin na may gusto daw si Sir William sa akin. Wala naman akong na-feel na gusto ako noon. Siya lang yata itong SM era kasi hinatid kami. Minsan talaga, na misunderstood talaga mga actions natin. Kaya napailing na lang ako sa kanya. Oy, nakita ko talaga ang gulat sa mata niya nang makita niya na may anak ka na, pagkukwento ni Abby habang naglalagay ako ng icing sa cupcake. Para talagang nasa drama, may paghihinayang talaga. Napailing na lang ako. You are just imagining things, Abby. Grabe, anong klaseng mata at puso ba meron ka? Tanong ni Abby at kinurot ako sa tagiliran. Hindi ka man lang ba kinikilig? Hindi, simpleng sagot ko at nagpatuloy. Humilig siya sa lamesa at nginitian ako. Dapat lang na hindi ka kiligin kasi mas ship kita kay Papa Hunter kahit may bruhang ex-wife. Ngayon ko lang na-realize na sobrang bagay niyo sa isa't isa. Hindi nga lang sa tamang pagkakataon. Abby, huwag mo nga siyang tawaging ganyan, saway ko. Asawa pa rin siya ni Hunter. Nanlaki ang mata ko at umalis sa pagkahilig. Hoy, past tense na yon. Grabe naman manabunot ang insect na yon. Anong karapatan niyang sabunutan at ipahiya ka sa lahat? Kung ayaw niyang maaga sa kanya si Papa Hunter, sana hindi niya nalang pinirmahan ang annulment paper nila. Grabe, anong klaseng utak meron ang babaeng iyon? Hindi na lang ako nagsalita. At isa pa, nagulat ako nang isinampa niya ang kanyang kamay sa lamesa. Gulat akong nagangat ng tingin sa kanya. Bakit hindi mo siningil? Nag-order tapos tinapon sa'yo. Di man lang nagbayad. Napabuntong hininga na lang ako at nawalan na ng pag-asa kay Abby. Huwag na lang natin pag-usapan yan, Abby. Baka forever kang hindi magka-jowa. Inabot ko sa kanya ang cupcake. Tikman mo. Inirapan niya ako at tinanggap ang cupcake. Sigurado ako na masarap to. Aniya at kumagat. Napalunok ako at hinintay ang kanyang magiging sagot o reaksyon. Kinakabahan ako dahil malaking kumpanya ang GRM. Kailangan ko ng magandang impression mula sa kanila. Ano na, okay lang ba? Nag-aalala kong tanong. Ngumiti siya sa kin at nag-thumbs up. Yes, masarap. Dinilaan niya ang icing na nasa kamay niya. Magugustuhan ito ni Sir William. Talaga. Napangiti ako nang mapansin ko ang ngiti niya. Nanliit tuloy ang mata ko sa kanya. Oo nga, kumunat ang noo niya nang mapansin niya ang tingin ko. Agad siyang lumayo sa akin at gulat akong tiningnan. Anong klaseng tingin yan? Mas lalong lumapad ang ngisi ko. Ikaw ha? Anong ako? Anong iniisip mo? Wala. Natawa ako nang makita ko ang paglaki ng mata niya. Wala akong crush kay Sir William kung iyan ang iniisip mo. Pagtatanggi niya at mukhang kinikilabutan pa. Wala naman akong sinabi. Humalaklak ako pagkatapos. Parang ganun kasi pinaparating mo,
Natawa na lang ako at hindi na muling nagsalita. Ilang araw muli ang nakalipas ay nagulat ako na may bulaklak na naman na dumating. Pero may kasama na itong mga mamahalin na chocolate. Ang gara naman yata ng manliligaw mo, si Ate Lyra sabay bigay sa akin sa bulaklak at paper bag na may chocolates. Tipid akong ngumiti sa kanya at nagpasalamat. Umupo ako sa may sofa at inilapag ang bulaklak sa may lamesa. Kinuha ko ang sobre na nakadikit at binuksan. Nang makita ko na isang sulat na naman ay binasa ko ito gamit lang ng aking mga mata. I am currently at Japan right now. May inaasikaso ako. I hope you like my gifts. I love you. HV. Bumilis ang tibok ng puso ko matapos mabasa ang sulat. Saglit akong natulala at biglang pinamulahan ng mukha. Kinagat ko ang pangibabang labi ko upang pigilan ang sarili ko na ngumiti. Hunter, why are you always making my heart melt? Tumayo ako at dinala ang bulaklak at ang paper bag sa loob ng kwarto ko. Pinakain ko rin si Theodore ng chocolate na bigay niya at halos hindi na niya ibigay sa akin ang paper bag. Napailing na lang ako at nilagay ang bouquet sa ibabaw ng lamesa, na mamobol mo kung saan ito ilalagay. Nang gamabi ay nagpatuloy ako sa paggawa ng cupcake. 3 boxes of cupcakes pa ang nagawa ko at mabuti naman ay tinulungan ako ni Abby paminsan-minsan sa paglalagay ng cupcake sa box. 10:00 na ng gabi at natutulog na ang anak ko. Wala si Abby sa bahay at si Diana ay nasa sala, gumagawa ng assignment. Habang naglalagay ako ng cupcake sa box ay biglang nagring ang phone ko. Natigilan ako at napaupo sa upuan tsaka kinuha ang phone. Nang sinilip ko kung sino ay napatayo ako sa gulat. Bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ko ang pangalan ni Hunter sa screen. Napalunok ako bago ko sinagot ang tawag. I miss you. Umawang ang labi ko nang iyon ang ibinungad niya sa akin. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko at lumayo patungong Cree. Umupo ako sa inidoro at kinagat ang ibabang labi. Hunter, napatawag ka. Nauutol ko na tanong sa kanya. Nothing, I just want to hear your voice, malambing niyang sinabi. Bumantong hining ako. Hunter, alam mo naman na. I know. Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. Hindi mo na ako lalapit sa iyo. Please, kahit ba tawag bawal din. Basag ang kanyang boses. Samkip ang dibdib ko at pumikit. Hunter, I love you. I will do anything so that we can be together again. I will never get tired of you, sambit niya bago binaba ang linya. Napasapo ako sa aking dibdib at pinakiramdaman ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Hindi pa rin talaga nagbabago ang lahat. Kahit anong gawing limot ko sa kanya, hindi pa rin dahil wala naman akong ginagawa para lang makalimutan siya. Hindi ko rin siya kayang kalimutan. Mahal na mahal ko pa rin siya.